Una sa lahat, kabi-kabilang aksidente ang nasa pool sa video. May pickup truck na biglang tumaob. Sakay niyan ang isang pari at sakristan. Meron ding nagsalpukang SUV at pickup at may nadamay pang motor. Ang buong detalye ng mga disgrasyang yan, abangan. Ngayon'y kalawang araw ng Mayo taong 2025. 15 bus ng Solid North Transit sinuspindi ng LTFRB kasunod ng malagim na aksidente sa SCTEX na ikinamatay ng 10 tao. Magkakaanak na papunta sana sa camping ng mga bata, kabilang sa mga biktima ng malagim na karambola. Mga naulilang pamilya na nanawagan ng hustisya. Po sila ng may church event po kasi sila. Actually, papuntang Pangasinan pa sila sana. Kaya lang, yun na nga, hindi na nga sila umabot. Mga abogado ni Duterte, formal ng pinababasura ang kaso sa ICC. Hiniling din na palayain na ang dating Pangulo. News 5 Exclusive. Pang-torture sa scam farm sa Myanmar sa pulsa video. Pinay na isa sa mga nagtrabaho roon, ikinuwento ang mala-impyerno nilang karanasan. Isa pang exclusive. OFW na ikinalat ang maselang video ng girlfriend niyang live streamer, dinampot ng NBI. Mag-ina, hinostage ng kanilang padre de pamilya sa sarili nilang bahay. Si Mrs. pinatay sa sakal ni Mr. Cardinal Tagle, nagmisa sa mga Pinoy sa Roma. Chimney kung saan lalabas ang puting puso kapag may napili ng bagong Santo Papa, itinayo na sa bubong ng Sistine Chapel. Malungkot na balita na naman sa Philippine showbiz. Batikang aktor na si Ricky Davao, pumanaw na. Hustisya at tulong ang panawagan ng mga kaanak ng mga biktima ng malagim na aksidente sa Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX. 5 sa 10 namatay ay magkakamag-anak na papunta sana sa isang children's camp. Sinariwa naman ng mga nakaligtas ang pinagdaan ng trahedya. Live mula sa Tarlac, nasa frontline balitang yan, si Nina Pauco. Nina, nakuha na ba ng mga pamilya ng ang labi ng kanilang mga kaanak? Cheryl Julius Jiggy, kasalukuyang pa ring inaasikaso ang mga papeles o death certificates ng mga nasawi sa karambola kahapon at kasalukuyang itatransport na ang mga labi sa kanilang hometown sa Antipolo City. Kani-kanila lamang ang nakausap ko ng personal ang mga kasamahan o kaanak na mga nasawi at patuloy pa rin nagdadalamhati dahil sa trahedya na nangyari sa kanilang mahal sa buhay. Masaya at excited sa kanilang pupuntahang children's camp ang pamilyang yan na sakay ng isang van. Pero hindi na umabot sa kanilang destinasyon ang magkakamag-anak. Ito na pala ang kanilang huling litrato. Wala silang kamalay-malay sa malagim na trahedyang naghihintay sa kanila sa SCTEX. 8 sa kanila ang nasawi at tanging driver lang ang nakaligtas. Labis naman ang paghihinagpis ni Arlene, ang kaanak ng 5 nasawi sa van. Sa kanyang pagdating sa punerarya, kaninang hapon hindi niya napigilang maging emosyonal habang ibinabahagi kung saan dadalhin ang mga katawan ng kanyang kaanak. Nabalilima po sa amin. Tapos yung 3, iuwi pa po ng Bicol kasi mga kamag-anak po yung asawa nun. Taga Bicol po. Gusto din siyempre makita. So, ibuburol muna sa Antipolo Hills doon sa church. After nun, ita-transport na sa Bicol. May church event po kasi sila. Oo, children's camping, kaya nga maraming bata. So, actually, papuntang Pangasinan pa sila sana. Kaya lang, yun na nga, hindi na nga sila umabot. Kwento naman ng anak ng isa sa mga nasawi. Nung nakumpirma po namin doon sa bahay, talaga pong
Talaga pong bumagsak po kami lahat, talagang iyakan po kami. And then, ayun po, na lang po kami, parang kinomfort na lang po namin yung isa't isa. Panawagan nila, makipagtulungan sana sa kanila ang bus company na nakabangga. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan ng Tarlac na ibibigay nito ang anumang pangangailangan na naulilang pamilya. Gaya na lang ng tulong medikal, pinansyal, burial assistance at maging ang pagtransport sa mga labi. Nakaligtas naman sa aksidente ang mga sakay ng nakabanggang bus. Ang 25 taong gulang na si M. Apines, iniinda ang sakit sa ulo, mga galos sa tuhod at sugat sa kanang mata. Kwento niya, hindi niya umano na malayan ang pangyayari. Kasi pagising ko na lang, wala. Sobrang lakas na ng impact. Parang ang tawag doon, nabugbog. Kasi masakit yun dito kanina eh. Pagkagising ko po, gulo-gulo na lahat ng upuan sa loob ng bus. Ang 32 anyos namang si Sherry May, iika-ika sa paglalakad matapos siyang tumilapon sa lakas ng pagbangga. Hindi sila agad nakalabas ng bus. Yung emergency po na pang-brake sana sa glass, wala silang ganon. So yung iba, binuksan yung parang sliding window doon sa likod para makababa. Pero yung iba po kasi na matatanda, hindi nila kayang lumabas sa window. So ang ginawa po namin, yung basag na door doon sa harap, yun yung ginamit namin na labasan. So yung iba nasusugat na po sila dahil nga para lang makalabas. 10 ang naitalang nasawi sa karambola sa Esitex habang hindi bababa sa 30 ang sugatan. Jiggy, itatransport na nga ang mga labi ng mga nasawi sa karambola sa kanilang hometown city sa Antipolo City. At ilang saglit lamang ay papadali na rin doon ang mga labi na ito sa lugar kung saan ilalagak ng mga kaanak ang mga labi ng mga nasawi dito sa karambola. Jiggy, Julius, Cheryl. Maraming salamat, Ninong Pauco. Sa pool sa CCTV ang salpukan ng pickup at SUV sa Davao City. Damay din sa aksidente ang isang motorsiklo at cargo truck. Nasa frontline ng balitang yan ang aming News 5 correspondent na si Bril Montalvo. Sa kuha ng CCTV sa isang gasolinahan, makikita ang pagdaan ng mga sasakyan sa National Highway sa Barangay Binugaw, Davao City nitong Huwebes ng umaga. Hanggang sa isang SUV ang sinalpok ng kasalubong na puting pick-up. Sa lakas ng impact, napaatras ang SUV. Nadamay pa ang motorsiklong nasa likod nito. Nakatayo pa ang angkas nito at paika-ikang tumabi. Sugatan naman ang driver at babaeng sakay ng SUV. Hindi na nakuha ng CCTV pero bago sumalpok sa SUV ang pick-up, nahagip nito ang isang cargo truck. Itong cargo truck is nag-stop siya about to cross the road and then sumunod itong pick-up. Bumangga yung likurang bahagi niya sa nakastop na cargo truck. Ayon sa mga pulis, matulin ang pagpapatakbo ng driver ng pick-up kaya nawalan ito ng kontrol sa manibela. Naka-admit pa rin sa ospital ang mga sakay ng SUV. Ligtas naman ang driver ng pick-up at mga sakay ng motorsiklo. Nagkaarigluhan na rin ang magkabilang kampo. Nangako ang driver ng pick-up na sasagutin ang gastusin sa pagpapaospital ng mga biktima. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Na-hold up na sinaksak pa ang 2 lalaking empleyado ng isang aluminum glass company sa Quezon City. Arestado ang 3 suspect na dati na rin daw nakulong dahil sa ibang kaso. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Hindi na nakapalag ang magkapatid at isa pang lalaki nang arestuhin ng mga pulis sa Sitio San Roque 2, Barangay Bagong Pag-asa, Quezon City. Inaakusahan ang mga suspect ng pang-hold up at pananaksak sa 2 biktima. Nasugatan ang mga biktima sa kanilang hita. Pawang mga empleyado ng isang aluminum glass company ang mga biktima na nangongolekta raw ng bayad nang mangyari ang krimen. Bilang sumulpot sa kanilang likuran, itong 3 suspects at sila itintukan ng patalim para hold upin. Nung ayaw nilang ibigay yung kanilang mga items, ay biglan lang silang pinagsasaksak sa kanilang mga hita. Naisumbong sa mga pulis ang krimen. Kaya agad nilang pinuntahan ang mga biktima at ipinakita ang kanilang rogues gallery. Doon natukoy ng mga biktima ang mga suspect kaya nagkasa ng follow-up operation. Nabawi mula sa mga suspect ang mga ninakaw na cellphone. Hindi naman nabawi ang 1,000 pisong cash. Ayon sa mga pulis, ilang beses nang nakulong ang mga suspect dahil sa illegal na sugal at droga.
Itinanggi naman ng mga suspect ang pang-hold up. Hindi ko po alam yun. Paano hindi alam? Nasa bahay lang po ako nun. Tapos sinama lang po ako. Hindi po namin ginawa yun. Hindi po ito yun. Nahaharap ang mga suspect sa reklamong robbery at 2 counts ng frustrated homicide. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Sumalang na sa final testing and sealing ang mga automated counting machines na gagamitin sa Bilang Pilipino 2025. Layon daw nitong siguruhin na gagana ng maayos ang mga makina sa araw ng botohan. Nasa frontline balitang yan si Mon Gualvez. Bumabara, oh. Sinubukang gamitin ng mga guro ng Pateros Elementary School ang mga automated counting machines o ACM ilang araw bago ang Bilang Pilipino 2025. Nawawala siya. Pag natagalan, nawawala siya. Parang lang din. Parang ang tawag dito, cellphone din. Nag-screen lock siya. Aminado silang nanibago sa umpisa dahil bago mga makina. Kailangan lagi nila ipapasok yung kanilang smart card. Pag hindi papunta sa next step yung bawat machine. Final testing at sealing ang ginawa sa mga ACM. Isinagawa ito para maging pamilyar sila sa mga makina. Chine-check din ang smart cards, USB at mismong mga balota kung ang lahat ng mga ito ay gumagana sa makina. Pero isa raw na pinakaimportanteng bahagi nito ang pag-print ng tinatawag na initialization report. Bawal na bawal hindi mag-print nito. Ito ang isa sa mga dinidiman natin kasi makikita nyo ang boto ng lahat ng 66 na kandidato for senators. At ang boto ng lahat ng party list ay 0 lahat. Ibig sabihin yung makina ay walang laman. Paglilinaw ng COMELEC, tanging pag-transmit at pag-canvas lang ng mga boto ang sadyang hindi ginagawa sa final testing and sealing. May mga nangyari ng mga nakakaraan, hindi na i-erase o hindi na nakakasama yung mga 10. So kinakailangan sa mismong araw ng election, 0 lahat. Pati sa transmission, walang na-transmit so far. At saka kasi, para yung aligasyon, akusasyon na baka sabihin na naka-connect ang dongle hanggang sa araw ng eleksyon. So pinapakita natin kahit kanina, wala po siyang nakakabit na kahit na ano. Kung dati, hanggang mismong araw ng botohan isinasagawa ang final testing and sealing, ngayon hanggang May 7 na lamang ito para raw masolusyonan kung magkaproblema sa mga gagamitin sa botohan. Nakahanda naman daw ang COMELEC sakaling magkaroon ng damage o hindi gumana yung mga automated counting machine sa ginaganap nilang final testing and sealing. Yan ay lalo't may 16,000 ACM na nakastandby sa buong bansa. Sakaling masira naman daw ang ACM sa mismong araw ng eleksyon, may repair hubs daw na pwede itong pagdalhan. Kailangan lang daw alisin ang USB storage device. Pero paano kung may nauna ng nakaboto? Kailangan bang bumoto uli? Hindi po. Pag ipinasok yung USB, automatically, kung ilan na yung nakaboto at ano yung boto, yun ang marireflect doon sa makina. Hindi na po magpapa-revoting tayo doon sa mga nakaboto na. Kung sa transmission naman daw magkaproblema dahil sa signal, diretsyong dadalhin ang buong ACM sa canvassing area at doon gagawin ang pag-transmit ng boto. Yan ay para mga pamamaraan para masigurado na walang tampering, walang whatever at hindi pagdududahan ng mga kababayan natin yung ating proseso. Pinagmamalaki ng COMELEC, ready to go na raw sila para sa eleksyon sa May 12. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Nananawagan ng dasal si Luis Antonio Cardinal Tagle para sa conclave o botohan ng susunod na Santo Papa sa Miyerkules. Sinabi yan ni Cardinal Tagle sa pangunguna niya sa misa sa mga Pinoy sa Rome, Italy. Sumentro ang kanyang homily sa katapangan at pag-asa. Hindi lang daw dapat siya ang ipagdasal, kundi pati ang mga kardinal at ang kaluluwa ni Pope Francis. Si Cardinal Tagle ay isa sa mga matutunog na pangalang posibleng maging susunod na Santo Papa. Sa ngayon, sarado na sa publiko ang Sistine Chapel bilang paghahanda sa conclave. Espesyal ang kantawanan bukas sa paboritong OG videoke ng bayan, ang Sing Galing.
Bukod sa matinding puksaan sa kantahan, birthday din ng nag-iisang OPM legend at sing-nor hitmaker na si Ray Valera. Abangan ang special performance ni Jukebox Ray kasama ang isa pang certified hitmaker na si Arthur Neri. Kaya mga kaawit bahay, huwag palampasin ang ating weekend kantawanan bonding bukas sa Singaling, 5:45 p.m. sa TV5. Pang-best choir daw talaga ang Pinoy fans. Yan ang nasabi ng Norwegian duo na M2M nang makikanta ang buong Araneta Coliseum sa kanilang reunion concert. Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 digital producer Von Belinario. Nostalgia overload ang feels ng buong Smart Araneta Coliseum sa reunion concert ng Norwegian pop duo na M2M. Kinanta nila Meron at Marion ang lahat ng kanilang hit songs kabilang ang The Day You Went Away, Mirror Mirror, Everything You Do, at ang fans nakikanta pa nga. Sa isang part ng concert, nagmistulang choir ang buong Big Dome nang kantahin nila ang Don't Say You Love Me at Pretty Boy. Oh, my pretty boy, I love you like I... Sa panayam ng News 5 kina Merit at Marion para sa promo noon ng concert, ibinahagi nila ang excitement dahil ito ang pagbabalik bansa nila after almost 25 years. Kaya naman nag-reminisce sila sa bonding with Filipino fans. We are really excited to come back to Manila, and it will be our biggest show on the whole tour. We were supposed to have a small autograph signing at the Mega Mall. 10,000 people showed up. It became like this huge, chaotic, very fun experience. Ngayong gabi ang day 2 ng kanilang sold-out concert. Magpe-perform din ang M2M sa Cebu at Davao City. Nagbabalita mula sa frontline. Von Belinario, News 5. Susunod, 15 bus ng Solid North Transit. Sinuspindi ng LTFRB kasunod ng malagim na aksidente sa SC-TEX. 2 taong gulang na bata himalang nakaligtas sa karambola sa SC-TEX dahil sa car seat. News 5 exclusive, pangto-torture sa mga scam farm workers sa Myanmar. Sa video, ang isang biktima kinuryente pa. At veteranong aktor na si Ricky Davao pumanaw na sa edad na 63. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Scam farm workers sa Myanmar nakakaranas ng iba't ibang uri ng pagpapahirap at pananakit. Ang video sa loob ng tinatawag nilang Black Room o Torture Room, eksklusibong binahagi sa News 5. Ang buong detalye na balitang yan, abangan maya-maya lang. Arestado ang isang OFW matapos siyang ikalat ang mga pribadong video nila ng kanyang girlfriend na online streamer. Matinding takot din ang naramdaman ng biktima dahil sa pagbabanta umano ng suspect. Nasa frontline na balitang yan, si Elaine Fulencio, exclusive. Sinalakay ng mga ahente ng NBI Organized and Transnational Crime Division ang coffee shop na ito sa Pampanga. Pinadapa at pinusasa ng sospek na si alias Berto na inireklamo ng kanyang girlfriend na isang online streamer. Ayon sa biktimang si alias Lovely, isang OFW ang sospek na nakilala niya sa isang streaming app.
Matapos ang halos ilang buwang relasyon, unti-unti na raw nagbago ang lalaki. Naging seloso raw ito at nagsimula siyang pagbantaan. Meron silang private video na secretly nirecord nitong boyfriend niya. So pag hindi siya sumusunod sa mga demands nitong boyfriend niya ay ipapakalat ito. So akala niya na parang hindi naman totoo, pero nung may isang sinabi yung boyfriend niya at hindi niya sinunod, dito na nagsimula na, pinadala sa mga anak niya mismo. Nang umuwi sa Pilipinas ang lalaki at nakipagkita kay Lovely, nagkasa ng entrapment operation ng NBI at nahuli ang sospek. Matinding trauma raw ang sinapit ni Lovely. Pati ang kanyang trabaho, apektado. Nagbanta rin daw ang sospek na susunugin ang bahay nila Lovely. Kapag sobrang selos siya, nagtitreat siya sa akin, papadala ko yung yung video natin sa mga supporter mo, sa family mo. Sinasabi niya ipapadala pero napadala na pala niya. Ginagawa niya talaga, hindi threat, talagang ginagawa niya. Kaya nauubos yung supporter ko. Sa investigasyon ng mga otoridad, nagpositibo rin ang sospek sa illegal na droga. Aminado naman ang sospek sa mga nagawa. In-spread ko yung videos namin. So, hindi ko siya in-spread to sa mga relatives lang niya, family members niya, not anywhere, anybody. Pero syempre, siguro, yun ang way ko para, kasi binlock niya ako agad eh. Siguro yun ang way ko para pausapin niyo ulit ako, sir, ma'am. Tapos yun nga, pero nagsisi naman ako sa learn lesson sa akin to. Siyempre, inuman, tropan, matagal na akong yun, sakto, napahit. So, then, eto yung nangyari din 3 days ago. So, siyempre, nagpa-positive pa ako, pero hindi. Mahaharap ang sospek sa mga patong-patong na reklamo. Nagbabalita mula sa frontline. Elaine Fulgencio, News 5. Eksaktong 10 araw bagong bilang Pilipino 2025, doble kayod ang mga tumatakbong senador sa pangangampanya. Nasa frontline balitang yan si Mean Los Baños. Sa Lucena, Quezon nangampanya ang mga manok ng alyansa para sa bagong Pilipinas na pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Bago ito, nagpa-preskon sila at sinagot ang ilang issue gaya ng pagpapaimbestiga ni Pangulong Bongbong Marcos sa kumpanyang Prime Water na pagmamayari ng pamilya ng alyansa candidate na si Congressman Camille Villar. Napag-alamang Prime Water din ang nagsusuplay ng tubig sa Lucena para sa ilang kandidato. Tama lang ang desisyon ni PBBM na paimbestigahan ito dahil sa kaliwat ka ng reklamo. Walang politics involved pagka yung basic necessity na ng ating mga kababayan ang involved. Hindi naman nakadalo sa campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas dito sa Lucena, Quezon si Congresswoman Camille Villar. Kaya naman hindi na inilagay yung kanyang larawan sa entablado. Pero sa labas nitong convention center makikita pa rin ang kanyang tarpaulin. Iginiit naman ng pamunuan ng Alyansa na bahagi pa rin ng administration slate ang kongresista. Ayon sa campaign manager ng Alyansa, nire-respeto nila ang track record sa public service ni Villar. Kinakampanya pa nga rin daw siya ng Alyansa. Patuloy rin ang kampanya ng isa sa mga pambato ni dating Pangulong Duterte na si Attorney Vic Rodriguez. Bumisita siya sa Cebu para sa gaganaping grand rally sa Danau City. Ang isa pang manok ng Duterte camp na si Senator Bongo, sinuyod ang General Trias City sa Cavite. Patuloy daw niyang ipaglalaban ang taas sahod at mailapit sa mga tao ang serbisyong pangkalusugan. Sa pagpunta ni dating Senador Kiko Pangilinan sa Nueva Vizcaya, isusulong daw niya ang batas para payagan ang gobyerno na direktang bumili ng palay mula sa mga magsasaka, pati ang libreng almusal program para sa mga estudyante. Ang kaalyado niyang si dating Senador Bam Aquino, iginiit na kailangan ang pagtutulungan ng lahat ng ahensya ng gobyerno at pribadong sektor para solusyonan ang krisis sa edukasyon. Kasunod ng pag-aaral na halos 19 na milyong graduate ng senior high school ay hirap umintindi.
Bumisita naman sa Cagayan de Oro City ang independent candidate na si Ariel Quirubin. Hinikayat niya ang mga botante na maging matalino at mapanuri sa pagpili ng kandidato. Habang ang TV host na si Willie Revillame nangampanya sa San Jose City, Nueva Ecija kahapon. Hindi raw siya politiko na may bahid ng korupsyon, kundi public servant na gustong matulungan ang mga Pilipino, lalo na pagdating sa kalusugan ng mga mahihirap. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Sinimulan na ngayong araw ang investigasyon ng Local Water Utilities Administration sa Prime Water. Kasunod dito ng utos ni Pangulong Bongbong Marcos dahil sa kaliwat ka ng reklamo ng mga consumer sa water company ng pamilya Villar. Bumuelta ang palasyo sa pahayag ni VP Sara Duterte na namumulitika lang ang administrasyon. Inendoso kasi ng vice si senatorial candidate Camille Villar na kasama rin sa alyansa ng Pangulo. Ayon sa Malacanang, maraming apektado kaya tama lang ang investigasyon sa Prime Water. Sana po ay i-level up po natin. Rason sa rason, datos sa datos, huwag gamitan ng masasamang salita or pagmumura. Ang Prime Water, anuman naging transaksyon nito, dahil umiiyak ang karamihan, dapat po talagang maimbestigahan. Hindi po lahat ng ginagawa ng administrasyon para sa taong bayan ay pulos or pamumulitika. 15 bus ng Solid North Transit ang sinuspindi ng LTFRB kasunod ng malagim na aksidente sa SCTEX na kinamatay ng 10 tao. Humingi naman ng paumanhin ang driver ng bus sa mga biktima. Live mula sa Tarlac City, nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Gary, nasa na ngayon ang driver ng naka-aksidenteng bus? Julius, kinasuhan na nga yung driver ng aksidenteng bus samantalang humingi rin siya ng sorry at paumanhin sa mga naging biktima nito. Pero tumanggi naman siya magpa-drug test. Parang nayuping lata ang van at SUV na ito matapos araruhin ng pampaserong bus sa northbound lane ng Tarlac City Toll Plaza sa Subic Clark Tarlac Expressway o SCTEX kahapon. 5 sasakyan ang nagkarambola. Sa aerial video, kita ang pinsala at traffic na idinulot ng aksidente. Pinakanapuruhan ang nabanggang van. 9 na sakay ang naipit sa loob. Kaya gumamit ng jackhammer ang mga rescuer para isa-isang maalis ang mga naipit na pasahero. May mga batang naipit, na bale, and may batang umiiyak sa totoo lang. Doon mas nadurog yung puso naming mga saksi. Suma total, 10 ang nasawi sa aksidente, kabilang 8 sa 9 na sakay ng van, habang 37 naman ang sugatan. Base sa investigasyon ng Tarlac City Police, papuntang Lingayen, Pangasinan ng bus. Matuloy ng takbo nito pero nakatulog ang driver pagdating sa May Toll Plaza. Kaya tinumbok ng bus ang mga nakaintun sa sakyan. Agad din nila sa ospital ang driver ng bus dahil sa injury pero agad ding nakarecover. Kanina, isinalang na siya sa inquest proceedings. Naharap siya sa patong-patong na kaso ng homicide at multiple physical injuries. Ginamitan siya ng breath analyzer para tingnan kung nakainom. Tumanggi naman siya magpa-drug test. Para niya po kasi yun this is self-incrimination po. Tumanggi rin magbigay ng salaysay ang driver, bagamat nag-sorry siya sa nangyari. Wala na po akong masasabi, sir. Humihingi lang ako ng tawad sa kanila. Opo, humihingi po ako ng paunawa sa kanila. Sa lahat ng biktima. Nananatili naman ngayon sa morgue ng ospital ang 8 biktima sakay ng van. Wala pa raw kamag-anak na dumarating para kunin ang mga bangkay. Hirap din daw na magbigay ng impormasyon ng driver ng van na tila inarkila lang ng mga biktima. Yung driver po kasi nito, nung nalaman niya na yung sakay niya is namatay lahat. So, naging emotional, hindi na po namin nakausap. So, iyak nang iyak. So, kaya po hinayaan na muna namin. Sa ngayon, tuloy pa rin ang operasyon ng operator na aksidenteng bus na Solid North Transit. Pero 15 units nila na biyaheng Lingayen na hindi na muna pinapayagang makabiyahe. Magbibigay naman ng tig 400,000 pesos ang LTFRB sa pamilya ng mga namatay. So on the part of the government, babaguhin natin ang lahat ng ating mga proseso para gawing mas stricto at hindi lang yung proseso kundi yung enforcement. Julius, may panawagan ng PNP Tarlac na
Sa mga kamag-anak ng 8 nasawi na hindi pa nakiklaim dito nga sa ospital, ang pakiusap nga nila ay pumunta rito at identify nga yung mga biktima at magbigay din ng pahayag. Sa ngayon naman ay wala pang pakikipag-usap ang Solid North tungkol sa mga nangyari at sa mga biktima ay naghihintay rin ng kanilang mga sasabihin. At kanina sa highway, nakita nga natin yung bus ng Solid North na hinaharang na ng HPG. Julius. Maraming salamat, Gary De Leon. Dahil sa car seat, himalang nakaligtas ang 2 taong gulang na batang lalaki sa karambola ng mga sasakyan sa Esitex. Pero naulila ang bata dahil namatay ang kanyang mga magulang. Live mula sa Plaridel, Bulacan, sa Frontline Balitang Yan, si Faith Del Mundo. Faith, nakaburol na ba ang mga magulang ng batang survivor? Shigi, kadarating nga lang ng bangkay na mag-asawang Alinas dito. Kasama sila sa 10 nasawi sa nangyaring karambola ng mga sasakyan sa Esitex kahapon. Hindi pa rin nga matanggap na mga kaanak ang nangyaring pagkamatay o pagkasawi ng 2 nilang kaanak. At lalo na tuliro pa rin ngayon dahil naulila na mag-asawa ang kanilang 2 taong gulang na anak na lalaki. Bumuhos ang emosyon ng pamilya Alinas nang dumating ang bangkay na mag-asawang Jonjon at Janica sa kanilang bahay sa years old at Janica, 32 years old, sa mga nadamay sa karambola ng mga sasakyan sa bahagi ng Tarlac Toll Plaza sa Esitex kahapon. Sa mga video, hindi ganun kapansin ang SUV ng pamilya dahil yuping-yupi ito matapos mapagitnaan ng isang van at isang container truck. Ayon sa kaanak, papunta sana mag-asawang Alinas sa Baguio City para magbakasyon kasama ang 2 taong gulang nilang anak na lalaki nang madamay sa karambola. Kwento ng Tarlac Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, sa tindi ng pagkakayupi ng sasakyan, inabot ng higit 1 oras bago nakuha ang mag-asawa sa harap ng SUV. Inakala din daw nila na wala ng ibang sakayang SUV dahil walang gumagalaw o umiiyak sa loob ng sasakyan. Pero nang tuluyang mabuksan ng SUV, doon nakita ang buhay na bata na nakaupo sa kanyang car seat sa likod ng sasakyan at walang imik. May mga galos lang sa binti ang bata pero isinailalim pa rin ito sa pagsusuri sa ospital. Para sa pamilya Alinas, isang malaking bangungot ang nangyari. Ayon kay Roxanne Alinas, himalangang maituturing ang pagkakaligtas sa kanyang pamangkin. Lalaki naman siyang ulila sa mga magulang. Narito ang pahayag ni Roxanne. State of shock pa rin po kami. Parang sana panaginip lang lahat. Sa ngayon po, syempre magulo pa utak namin, hindi namin alam. Parang hindi pa kami makapaniwala. Nagpapasalamat pa rin dahil yung anak nila binigay pa ni Lord sa amin. Ang isang survivor naman, yung sa driver ng van, ay nananatili sa Tarlac Provincial Hospital. Bagamat nakapag-CT scan na, ayon sa PDRRMO, cleared naman ito. Pero disoriented pa rin siya sa mga oras na ito at hindi pa rin niya alam na kasama sa nasawi ang kanyang mag-ina. Samantala, yung 2 taong gulang na naulila naman ay binilipat sa Bulacan Hospital, isang hospital dito sa Bulacan, at mag-undergo naman ng MRI at CT scan para makasiguro daw at under observation pa ito. Jiggy. Maraming salamat, Faith Del Mundo. Formal lang naghain ng depensa ang kampo ng mga Duterte para ipabasura sa International Criminal Court o ICC ang kaso at palayain na ang dating Pangulo. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Halos 2 buwan matapos dalhin sa The Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte, naghain ng depensa ang kanyang kampo para ipabasura sa International Criminal Court ang kaso laban sa kanya. Ipinitisyon din nila na palayain na ang dating Pangulo. Sa naturang dokumento, iginiit ng kampo na walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas matapos ang opisyal na pagkalas ng bansa sa Rome Statute noong 2019. Kaya hindi raw pwedeng magpatuloy sa kaso ang ICC dahil wala ng legal na batayan ang kaso. Si Vice President Sara Duterte tiwalang mababasura ang kaso laban sa kanyang ama. Ngayon ay nakalagay na officially sa ICC website yung pagbabasura ng kaso dahil sa kawalan ng jurisdiction ng ICC at sa immediate release ni Pangulong Duterte. Ayon naman sa Malacanang, bahagi lang ng due process ang inihaing depensa ng Duterte camp kaya hindi raw sila makikialam. Kung ang depensa nila ay walang jurisdiction ng ICC, then that's part of due process.
let them be. At kung ano ang magiging tugon po dito ng ICC, nasa kamay na po yan ng ICC. Nauna nang nanindigan si Pangulong Bongbong Marcos na legal ang pag-aresto kay Duterte dahil may obligasyon ang Pilipinas sa Interpol bilang miyembro nito. Sa ngayon, hawak pa rin ng ICC si Duterte habang hinihintay ang confirmation of charges na nakatakda sa September 23. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Itinayo na ang chimney kung saan lalabas ang puting usok kapag may napili ng bagong Santo Papa. Maingat na inilagay ang chimney sa bubong ng Sistine Chapel sa Vatican. Ito kasi ang gagamitin sa pagsusunog ng mga balotang ginamit sa conclave o botohan para sa susunod na Pope. Itim na usok ang lalabas sa chimney kapag wala pang desisyon ang mga kardinal. Magsisimula ang conclave sa Miyerkules. Isa na namang haligi ng Philippine Entertainment ang namaalam. Kinumpirma ngayong hapon ng Viva Entertainment na pumanaw ang veteranong aktor na si Ricky Davao sa edad na 63. Taong 1978 nang magsimula ang karera ni Ricky sa showbiz, pero bago nakilala bilang aktor, naging dancer muna siya ng grupong Viker Crowd. Bukod sa telebisyon at pelikula, nakilala rin ang husay ni Ricky sa mundo ng teatro. Si Ricky ay dating asawa ng aktres na si Jackie Lu Blanco. Bukod sa pagiging aktor, direktor din si Ricky. At isa nga sa mga proyektong ginawa niya, ang TV5 serye na Paano ang Pasko. Sold out ang unang araw ng Ultimate Fan Meet and Greet ng stars ng hit online series na Ang Mutya ng Section E. Dito kinumpirma ang Season 2 ng hit series. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Punong-puno! Nag-uumapaw! Sumugod na nga ang Section E Nation with their LED banners at messages sa New Frontier Theater kagabi para sa sold-out Day 1 Ultimate Fan Meet and Greet ng hit show na Ang Mutya ng Section E. Sa EDSA nga, mula Guadalupe hanggang Cubao, tad-tad din ng LED billboard nila Andres Mulak at Ashtin Olviga na ang promotor pala ay ang kanilang fans. Sulit naman ang effort dahil opening number pala. Tinodo na nga ng lead stars at cast ang pakilig. Nagkaroon pa nga ng kanya-kanyang spotlight ang fan faves. Si Robin Angeles, may pa-pick-up lines, games at oozing dance number pa nga. Si Andres, first time na kinanta ng live ang single na Ikaw ang Miss Universe ng buhay ko. Siyempre, present on stage si Ash. At nasilang deal sa matamis na yakap. Halos di na nga magkarinigan dito sa New Frontier Theater dahil nag-iingay na ang Section E Nation. Pero eto na, naririnig nila ang hinaing ng Section E Nation dahil may good news ang buong grupo ng Ang Mutya ng Section E. Yes! Tuloy na nga ang Season 2 ng Ang Mutya ng Section E na The Dark Side. Spotted ba si Andres na naluha sa pagmamahal na dinaramdam ng fans? Hindi naman mangyayari itong lahat ng to kung hindi dahil sa inyo, kundi dahil sa pagmamahal niyo sa amin. Guys, maraming salamat sa inyong lahat. Talagang all the fans that supported the show and the whole journey, it's really a blessing and I'm so glad that you guys came along with us on this ride. Hindi pa tiyak kung kailan ang Season 2. Pero ang mas sure, hindi kayo magkakaroon ng sipanks kay Andres at Ashtin dahil magkasama pa rin sila every Sunday sa The Purse Family sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, News 5 exclusive, pangtutorture sa mga scam farm worker sa Myanmar. Sa pulsa video, ang isang biktima kinuryente pa.
nag-viral na road rage sa Zambales, pinatatawag na ng LTO. At koleksyon ng mga pelikula ni The King, FPJ, magiging bahagi na ng Heritage Program ng UNESCO. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa ibang balita, balik bansa ng isang Pinay na nagtrabaho sa scam farm sa Myanmar. Eksklusibo niyang binahagi sa News 5 ang video ng pag-torture sa kanyang kasamahan at ang malaimpyernong karanasan. Nasa Frontline balitang yan si Rainiel Pawit. Ramdam ang sakit sa bawat sigaw ni Ali. Nagtatrabaho siya sa scam farm kasama ang kaibigang si Angel. Ayon kay Angel, isang Pakistani si Ali nakatim niya noon sa loob ng scam farm sa Myanmar. Nahuli raw si Ali na nagsusumbong sa kanilang gobyerno kaya pinarusahan. Patakas na kinuhanan ni Angel ang video, ang pananakit kay Ali sa loob ng torture room. Sa takot nagmadali si Angel na magpasaklolo sa kanyang kaanak hanggang sa nahuli rin si Angel na nagsesend ng online location sa kanyang ate. Ang parusa sa kanya, pinatayo siya sa isang kahoy na may mga nakausling matulis na bagay. Pag apak mo pa lang dun kahit mga 30 seconds, masakit na eh. So, kailangan ko siya i-injure ng 5 minutes to 10 minutes. Minsan umaabot pa ng 20 minutes. Pero yung iba sir, meron din naman umaabot isang buong araw sir nakatayo sa ganun. Ang isa namang Pinay na kasama ni Angel na hindi pumasok sa trabaho, mas matindi ang pinarusa. Sinilaban po siya ng lighter. Ang ikinadismaya pa ni Angel, mismo ang mga recruiter na Pinoy pa sa loob ng scam hub, ang kakampi ng mga Chinese employer. Sila pa raw ang nagkukumbinsi sa mga biktimang Pinoy na huwag umalis sa scam hub. Huwag na daw po akong gumawa ng kahit anong ire-report, ganyan-ganyan, kasi wala rin naman daw pong mangyayari. Hindi naman daw po uma-action yung ahensya ng gobyerno sa Pilipinas. Nitong Abril nakabalik na sa Pilipinas si Angel kasama ang 3 nilang recruiter, kung saan hinuli ang mga recruiter paglapag sa NAIA. Base sa investigasyon ng Philippine Police Attaché sa Bangkok, ang Thailand ang ginagawang entry point ng mga scam farm worker sa Myanmar, Cambodia at Laos. Karaniwang target din umano ng mga recruiter, mga taong malalapit o may koneksyon sa kanila. Uy, maganda pala rito. I-recruit ko nga dito, papuntahin ko dito yung misis ko or yung kaibigan, mga malalapit na kaibigan. So, ganun nagkakaroon. Kaya pagtanungin mo kung voluntary ba silang pumunta doon or napilitan lang. So, karamihan is alam nila kung anong trabaho. Sa ngayon, naka-alerto na ang Bureau of Immigration sa mga Pilipinong may kahina-hinalang foreign trip sa Thailand at Golden Triangle. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Pinatatawag ng LTO ang motorcycle vlogger na si Yana Motovlog dahil sa nag-viral na road rage incident nito sa Zambales. Pinagpapaliwanag ng LTO si Yana kung bakit hindi dapat suspindihin o bawiin ang kanyang lisensya. Base sa viral video, nag-middle finger si Yana sa driver ng isang pick-up dahil sa bara-bara umanong pagmamaneho nito. Kinompronta siya ng pick-up driver sa ginawa niya pero patuloy na ininsulto ni Yana ang nakaaway na driver. Nagsorry na ang motovlogger sa nangyari. Ayon sa LTO, dapat gamitin ni Yana ang kanyang vlog sa pag-promote ng responsible driving at road safety. Tuloy pa rin daw ang investigasyon ng ahensya kahit humingi na ng paumanhin si Yana sa nakaalitang driver. Para samahan tayong hatid ng update sa Frontline ng Sports, makakasama natin muli ang ating kapatid na si Denise Tan. Denise? Thank you, Julius. Naglalaban na ngayon ang Blackwater Bossing at NLEX Road Warriors sa PBA Season 49 Philippine Cup. Susubukan ng Bossing na dalhin ang maganda nilang momentum matapos tambakan ng Northport sa nakaraan nilang game.
Pero determinado rin ang NLEX na ituloy-tuloy ang magandang simula ng kanilang conference. May isang talo at 2 panalo na ang bossing so far, habang 2-1 naman ang win-loss record ng NLEX. Mamaya naman maghaharap na ang Phoenix Fuel Masters at TNT Tropang 5G. Susubukan ng Tropang 5G na makuha ang una nilang panalo ngayong Philippine Cup. Target naman ng Phoenix na makabawi matapos silang tambakan ng early leaders na Magnolia sa nakaraang game. Retirado na pero eto't muling magbabalik sa PBL si dating F2 Logistics Open Spiker na si Tin Tiamzon. Maglalaro siya para sa Signal HD Spikers. 2 taon na ang nakaraan nang mag-retire si Tiamzon at pumunta ng Canada kasama ang kanyang pamilya. Pero nag-decide daw si Tiamzon na bumalik dahil bata pa naman daw siya at hindi pa raw niya naaabot ang kanyang full potential. Nakumbinsi din raw siya ng kanyang dating teammate na si Don Makandili Katindig. Tutulong si Tiamzon na subukan muling dalhin sa playoffs ang Signal. Diyan lang kayo, may sports news pa tayo mamaya. Nagpasalamat si Senator Grace Poe sa pagpapakapili sa mga koleksyon ng pelikula ng kanyang ama na si The King Fernando Poe Jr. bilang bahagi ng Memory of the World o MOW program ng UNESCO. Pinasalamatan din niya ang chairperson ng MOW at dating filmmaker na si Professor Nick De Ocampo sa pagkilala sa kahalagahan ng FPJ Film Archives at ang layunin nilang maprotektahan at patuloy na maalala ang iniwang legacy ng kanyang ama. Layunin ng MOW program ng UNESCO na mapanatili at maprotektahan ang mga dokumentaryong pamana ng bawat bansa at tiyaking maaabot ito ng mas nakararami. Ayon naman kay Senator Poe, 168 films ng tinaguriang hari ng pelikulang Pilipino ang na-preserve ng kanilang pamilya. Susunod, pagbaliktad ng pick-up na sinakyan ng isang pari at sakristan sa pool sa CCTV. At babaeng kapapanganak lang hinostage at pinatay ng kanyang mister. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Bumaliktad ang isang pick-up sa Kidapawan City, Cotabato. Ang sakay nitong pari at sakristan tila sinagip ng kanilang guardian angel matapos makaligtas. Nasa frontline ng balitang yan, si Laila Pangilinan. Sa pool sa CCTV ang pagbaliktad ng pickup na ito sa barangay Kalaisan, Kidapawan City, Cotabato. Ang 2 lalaking ito nagulat sa kanilang nakita. Ang sakay ng pickup, isang pari na kinilalang si Reverend Father Friedmore Villena. Sakay niya ang isang sakristan. Pabalik daw ng Mlang, Cotabato ang pari at sakristan nang mangyari ang aksidente. Ayon naman sa Santa Teresita del Niño Jesus Parish ng Mlang na parokya ng pari at sakristan, ligtas at stable na ang lagay ng dalawa. Nakahinto ang SUV at motorsiklong ito sa National Highway sa Bantay, Ilocos Sur. Maya-maya, bigla silang inararo ng 18-wheeler. Naipit sa pagitan ng SUV at truck ang motor at rider nito. Bumaba ang pahinante ng truck para sa nakalsuhan ang gulong nito, pero hindi nila napatigil ang truck kaya nakaladkad ng ilang metro ang motor at rider. Base sa investigasyon ng mga pulis, nawala ng preno ang truck. Pumutok po yung hose nung brake nung 18-wheeler kaya hindi po gumana yung brake niya po. Tinulungan ng mga motorista at pulis ang 26 anyos na rider. Nagtamo siya ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan pero pinakanapuruhan ang rider sa hita at tuhod. Pinalaya na ang driver ng truck matapos magkaarigluhan ang mga sangkot sa aksidente.
Sa Malita, Davao Occidental, pinaggaguluhan ng mga tao ang bus na ito na tumagilid sa National Highway. Nawalan daw ng preno ang bus sa pababang bahagi ng kalsada. Muntik pa itong mahulog sa bangin. 12 ang sugatan kabilang ang driver at konduktor ng bus. Ang ilan sa kanila nabalian. Agad silang dinala sa ospital. Nasa kustodiya na ng pulis ang driver ng bus. Hindi gumagalaw ang babaeng ito matapos maipit ang binti niya sa gulong ng isang bus sa IT Park Terminal sa Barangay Lahug, Cebu City. Base sa investigasyon, papasok daw sa entrance ng terminal ang bus habang patawid ang babae. Nahagip ng bus ang biktima kaya ito natumba at nagulungan. Agad sinugod sa ospital ang babae. Nakakulong na ang driver ng truck. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Update naman tayo sa NBA. Umabante na sa Eastern Conference Semifinals ang New York Knicks matapos ilaglag ang Detroit Pistons sa Game 6. Dikit ang laban sa mga huling minuto ng laro at nagtie pa sila 113 all. Isang 3-pointer mula kay Jalen Brunson ang nagselyo ng panalo para sa Knicks. Naka 40 points overall si Brunson sa game na yan. Napaabot naman ng Los Angeles Clippers sa do-or-die Game 7 ng serye nila kontra sa Denver Nuggets. Umiscore si James Harden ng 28 points, 8 assists, and 6 rebounds. Tinulungan siya ni Kawhi Leonard with 27 points at 10 rebounds. Sa Nuggets home court, maghaharap ang dalawang team sa deciding game this weekend. At yan muna ang latest sa Frontline ng Sports. Ako po si Denise Tan. Happy weekend! Susunod, babaeng kapapanganak lang hinostage at pinatay ng sariling mister. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Gigi Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Literal na Battle of the Bands na nangyari sa isang fiesta sa Angat, Bulacan. Sa video ng maghampasan at magbatuhan ng dalawang banda. Meron pang nanugod at nanuntok. Natigil lang yan ang may umawat sa kanila. 6 ang sugatan sa Rambol ayon sa barangay. Bago pa man ang parada, nagkasagutan ng dalawang grupo. Depensa naman ng Malabon Band, gusto lang nila kausapin ang kabilang grupo dahil nasira nito ang ilan nilang gamit. Pero tinanggihan sila nito kaya nauwi sa gulo. Susunod, ang mga pasabog na bagong programa dito sa Kapatid Network. Tuloy-tuloy pa ang magkabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Puno na mga pasabog na programa ang ihahatid namin sa inyo ngayong month of May, mga kapatid. Ang inyong mga dapat abangan. Sa report ni MJ Marfori. The Queen of the Kitchen is back. Simula nga bukas, May 3, magbabalik TV na si Tita Helen Gamboa Soto sa all-new episodes ng Helen's Kitchen. Hitik hindi lang sa masasarap na putahe, kundi sa mga nakakaaliw na kwentuhan kasama ang kanyang celebrity guests. Buena mano dyan, sina Good Morning Kapatid host Dimples Romana, at ang iconic comedian at the Purse family mainstay na si Roderick Paulate. From chill na kwentuhan, pupunuin naman natin ang aksyon ng inyong bawat gabi sa pinakabagong kapatid action serye na Totoy Bato, simula sa Lunes. Magmamatigas na si kapatid Prince Kiko Estrada bilang si Totoy Bato sa kanyang laban para sa sarili.
para sa pamilya at para sa pag-ibig. Pagkaharap. At eto pa nga, abangan din ang finale ng Lumuhod Ka sa Lupa ngayong gabi. Mangyayari na ang pinakamatinding sagupaan ni Norman played by Kiko Estrada at Miguel na ginagampanan naman ni Sid Lucero. Sino kaya sa kanila ang mapapaluhod sa lupa? Tutukan yan mamaya sa pagtatapos ng Lumuhod Ka sa Lupa. 7:15 p.m. pagkatapos ng Frontline Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Ayan, malapit na ang alis ng ating partner bukas na, dito. bukas na. Mga kapatid, good luck sa'yo, ha? Yes, thank you. Tumutok po kayo dito sa TV5, sa 1PH, sa 1 News at maging syempre sa True FM para po sa latest sa gaganaping conclave. Ayan, ibibigay natin yung mga tingnan natin kung gaano ka bilis magkakaroon tayo ng bagong Santo Papa. Sana ay historical para sa mga Pilipino. Diba? Na-imagine ko na habang lumalabas sa terasa. Oo. Hindi natin alam, diba? Isa dun sa tatlo nating kardinal. So, tutok po kayo next week, mga kapatid. Okay, happy weekend sa inyong lahat. At yan ang mga balita at impormasyon dapat nyo malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.